Hindi kaila kay Brixton na close sila na parang magkapatid lang. Ngunit nang harap-harapang makita niya kung paano itrato ni Benedict si Seska, na parang mas malalim sa magkapatid ang kanilang relasyon. Parang sasabog sa galit at selos ang kanyang puso. Aminado siyang nagseselos siya, ngunit hindi pwedeng ipakita niya yon ngayon sa kanilang dalawa. Masunuri na pumasok si Seska habang inaalala na lalaki ang katawan nito at upang hindi rin siya mauntog noon sa bubong ng sasakyan. Nakita ni Brixton ang bawat detalye noon na mas nagpaselos pang lalo. Siya dapat ang gumagawa nun sa babae at hindi ang ibang lalaki. Pagkasara ng pintuan, hindi kaagad ni si Benedict sumakay sa loob kundi hinarap niya si Brixton na nakamasid pa rin sa kanila. Gwapo rin ito pero syempre, mas magandang lalaki pa rin si Brixton sa isip niya. A good-looking man like him, exuding wild hormones all over his body. He looked like he was not easy to mess with. Ganun pa man, hindi siya ginawang atasan ni Brixton. Nataas ang noong hinarap pang lalaki. Hinintay itong magsalita. Kilala kita kung sino ka at sinong mga magulang mo. Panimula ni Benedict na may peking mga ngiti, halatang pagtitimpi sa muka dahil baka mamaya makita ni Seska na inaaway niyang lalaki. Maaring hindi ka kilala ni Seska kung sino ka, pero ako, alam ko kung anong dugong nananalitay sa katawan mo. Hindi ba't ang unfair naman sa kanya na pinaabot mo ng 1 taon? Ay mukhang mas malala pa doon ang ginawa mong pagwasak sa kanya? Sa bagay, sino ba namang hindi mahuhulog sa kagaya niya? Pure and innocent soul. Anitong sa pandinig ni Brixton ay tila naghahamon ng laban. Napakurap ng mga mata ni Brixton na ipinakitang hindi siya natatakot kung sinong kanyang kaharap. Total nakipaghiwalay ka na sa kanya. Kailangang panindigan mo yan. Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ilalayo ko siya sa'yo. The thing is, in your apartment are still all there. Wala siyang ibang dinala kundi ang sarili niya at mga bagay na kailangan lang niya. Salamat na lang sa'yo sa lahat ng mabuting ipinakita mo sa kanya. Akmang tatalikod na si Benedict nang biglang humarap ulit ito na para bang meron siyang naalalang mahalagang sasabihin. He snapped his fingers that made Brixton more annoyed. Oh, I forgot to tell you that. I am quite rude and protective. If you change your mind and get entangled with her again in the future, I will definitely beat you up to a pulp. Wala akong pakialam kung kanino ka pang anak at kung sinong tito mo. Sanay namang makipag-usap si Brixton sa malalaking mga tao ng mga batikan sa industriya at sanay siya sa pressure na dala nun. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang nablangkong kanyang buong isipan. Bigla siyang nag-alala na baka mamaya bangkitin na lalaking kaharap kay Seska kung sino talaga siya. Tsak na mas kamumuhian siya ng babae kapag nalaman itong paghihiganti lang ang ugat kung bakit siya nakipagrelasyon sa kanya. Pero sandali, hindi ba't yun naman talagang nais niya? Ang kamuhian siya nito ng malala? Anong inaalala niya ngayon kung mangyari man yun? No problem, may isa akong salita. At great! Have a good day, Mr. Barcelo. Mapangasar na yukod na Benedict na pumasok na sa loob ng sasakyan. The black Land Rover left very quickly, so fast that Brixton couldn't see Seska for the last time. She just felt like that. Left with another man, and of course, their relationship ended just like that too. Napabuga ng hangin si Brixton na nakatanaw pa rin sa umalis na sasakyan. Pakiramdam niya siya naman ang iniwan nito, kagaya ng pag-iwan niya kagabi. Okay na rin yon, may mag-aalaga sa kanya habang pinoproseso niyang heartbreak na ginawa ko. Kumbinsi ni Brixton sa kanyang sarili. Kahit pa gusto niya nang sumakay ng kotse, habulin sila upang bawiin dito ang dating kasintahan niya. Ilang minuto ang lumipas at napatingala na si Brixton sa apartment na inabandonan ni Seska. Ang plano niya ay sa ibang araw na lang babalik ngunit parang may humihila sa kanya ng mga sandaling yon upang umakyat sa itaas. Binuksan niyang pintuan at sumalubong sa kanyang pamilyar na amoy ng pabango ng dating nobya. Nanunuot yon sa loob ng kanyang ilong. Kung paano niya iniwan kagabi, ganun pa rin yon. Malinis, naka-organize ang lahat. Ang inaasahan niya nakasambulat ang mga gamit dahil nagwala si Seska pag-akyat. Ngunit nabigo siya nang makitang siyang inaasahan niya. Hindi rin naman talaga malinis si Seska. Siya rin ang naglilinis ng apartment nito kapag pumupunta siya dahil ayaw niya nang makalat. Minsan pa nga pinapagalitan niya ito sa pagiging medyo burara.
ng kanyang mga gamit na parang ang weird sa isang babae. Ngunit dahil sa pagiging busy nito sa kanyang trabaho, ay inintindi na lang din yun noon ni Brixton. Dumiretso siya sa studio nito kung sana'y malinis na malinis ang lugar. Wala nang mga design na ginawa niya at naka-display pang iba. Matapos na lumabas doon ay nagtungo siya sa master's bedroom. Nakita niya sa gilid ng kamang kanyang black t-shirt na paboritong isuot ni Seska. Madalas na kapag nagtatrabaho siya noon sa sala kaharap ang laptop, Seska would sit in his arms wearing this shirt and make a fuss for him to accompany her. Minsan lang naman yun kung kaya pinagbibigyan niya. Madalas kasi naabala rin ito sa mga designs niya. Hindi mahirap pakisamahan ng nobya. Kaya niya itong pasiyahin sa mga munting regalo. Mabilis lang din itong magpatawad kapag nagkakamali siya. She hardly ever asked him for anything and never asked about his income. Siya rin ang nagbabayad ng mga expenses niya sa araw-araw. Groceries, siya rin ang nagbabayad nun. Ang tanging sagot ni Brixton ay ang apartment na nitira nito. Kumbaga napaka-independent niya kaya naisip niyang malamang sobrang nasaktan nga naman ito sa offer niyang pera. Dahan-dahan na naupo si Brixton sa gilid ng kama. Muli pang napahilamos sa kanyang muka. Iniisip ang pinagsamahan nila. Nag-vibrate ang kanyang phone sa bulsa. Sanay siya na si Seskang palaging tumatawag sa kanya kung kaya naman mabilis niyang sinagot yon sa pag-aakalang ang babae yon at muling magmamakaawa sa kanya. Ngunit mali siya. Ang ama niya yun na dating governor na si Gaston. Sa timbre ng boses nito halatang kakagising lang ng matanda. Brixton, kinakailangan ng mommy mo na pumunta ng Manila na advance na pag-usapan natin. Ibig sabihin ay sa Friday na siya pababa. Kailangan niya na magpunta ng hospital para kunin yung maintenance ko. Pwede mo ba siyang samahan? Busy ang mga kapatid mo sa school, kung kaya naman hindi siya masamahan ng isa sa kanila. Baka kung saan pa dumaan ng mommy mo kapag wala siyang kasama para makasigurado ko lang din na safe siya sa lakad niya. Naintindihan mo ko, Natalio? Maliit na napangiti na si Brixton. Sa palagay niya hindi nabawasan ang pagmamahal dito ng daddy niya. Ang tatanda na kasi nila ay may nalalaman pa itong pagsiselos. Sa bagay nga naman, matanda nga palang daddy niya dito ng 10 taon. Dapat lang talaga na magselos ito. Dahil parang bulaklak na walang kupas ang ganda ng ina niyang sinati. Okay, Dad. Gusto rin niyang mag-commute. Ayaw niyang magpatid sa driver at mag-chopper. Higit daw siyang mag-e-enjoy kung may mga kasama siyang ibang pasahero. Pwede mo bang sunduin din siya sa bus terminal sa Pasay? Sure, Dad. Kukontakin ko na lang si Mommy para ma-monitor ko kung anong oras ang kanyang dating. Salamat, Natalio. Ikaw nang bahala sa mommy mo, ha? Of course, Daddy. Tawa pa ni Brixton dahil kung kausapin siya ng ama ay para bang isang batang paslit pa rin siya. Pagkababa ng tawag ng ama ay ang sekretary naman niyang si Helvie ang kanyang tinawagan. Nais niyang ipalinis ang apartment. Akbang aalis sana siya ng silid ng mapadakong paningin niya sa bedside table kung saan nandun ang velvet box na regalong binigay niya kay Seska. Malalaki ang mga hakbang na tumungo na siya doon at binuksan na ito. Bakit hindi niya dinala? Tanong niya kahit pa alam niya ng sagot na hindi ito mahalaga sa dalaga. Regalo ko to noong birthday niya. Sana malang dinala niya. Mahimik pang boses ang pagtatampo. Regalo to, ibig sabihin sa kanya. Muli niyang tinawagan ang sekretary na sinagot naman ito kaagad. Helvie, hayaan mo pala na munang apartment. Huwag mo na munang pakialaman. Okay po sir, sagot ni Helvie kahit na naguguluhan sa biglang pagbabago ng desisyon ng kanyang amo. Ibinaba niyang velvet box kung saan niya ito kinuhat nang mamadali nang lumabas ang silid. Maliwanag na nang makalulan siya ng sasakyan at bahagyang masakit na rin ang kanyang mga mata. Brixton thought maybe he was used to having someone around him, and now he suddenly felt uncomfortable without someone around. This is a ridiculous symptom will definitely disappear over time. He held the steering wheel with both hands and stepped on the accelerator lightly. Hindi to kagaya kanina na halos paliparin niya yun makabalik lang kaagad sa building ng apartment na dati niyang nobya. Hi Mom! Yakap na kaagad ni Brixton na makitang inang bumaba na kararating lang ng papasaherong bus. Kinabukasan 2:00 ng hapon na magtungo si Brixton ng bus terminal na sinakyan ng kanyang ina pababa ng Baguio. Mga 20 minutes pa silang naghintay doon bago ito tuluyang makarating. Kasama ni Brixton ang kanyang secretary. Oh Brixton, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ng ina nang makita siya. Tinawagan ka ng daddy mo ano? Hay nako si Gaston talaga. Kaya ko namang mag-isa. Inabala ka pa talaga.
Hagod na ng kanyang ina sa likod ni Brixton. Ngumiti lang si Brixton na hindi na pinansin ang sinabi ng ina. Kinuha niyang dala nitong maleta. Hi Harvey, kamusta ka na? Magilo pa nitong baling sa sekretary ni Brixton na hindi naman nabago sa kanya. Ayos lang po, Mrs. Barcelo. Kumusta pong biyahe niyo? Nakakapagod po ba? Hindi naman. Actually, na-miss ko nga mag-commute at makisalamuha sa ibang mga tao. Patuloy ang kanilang kwentuhan habang patungo sa dala nilang sasakyan. Naupo si Brixton at ang kanyang ina sa likod ng sasakyan habang nasa front seat si Harvey. Sa tabi ng driver na nagawa na ring bumati sa ina ni Brixton na nakangiti lang. Binalingan ni Natty ang anak niya si Brixton na hinagod mula ulo hanggang paa. Buwan na rin noong huli silang magkita. Pumayat ka Brixton. Unang puna ni Natty na halatang hindi masaya sa kanyang nakikita. Masyado ka bang busy sa trabaho para mapabayaan mo ang iyong sarili? Ang laki pa ng eye bags mo. Hawak pa niya sa baba ng anak upang sipatin lang yon na kung itrato niya ay bata pa rin. Sabi ng daddy mo, you are doing well. Saan ka banda nahihirapan? Mommy, ayos lang po ako. Hawak na ni Brixton sa kamay ang ina dahil nakikita niya ng labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi lang talaga mawawala na kung minsan ay kailangan kong mapuyat dahil sa iba kong mga trabaho. Are you sure? Kung nahihirapan ka sa isang bagay tungkol sa trabaho, sabihin mo sa akin. Sa daddy o kung nahihiya ka sa amin, pwede mong sabihin sa tita Krisa at tito Nick. Expert kaming apat sa business. Maasahan mo kami palagi. Mahinang natawa na si Brixton. Alright mommy, pero sa ngayon kaya ko na to. Pag mo kong alalahanin. Ayos na ayos lang ang panganay mo. Hilig pa niya ng ulo sa balikat ng ina. Hinaplos naman ni Natty ang kanyang ulo pababa ng isang pisngi bilang paglalambing. Nanahimik sandali si Natty. Hindi niya alam kung yun ang tamang pagkakataon para sabihin sa anak ang tungkol sa arranged marriage nito. Ayaw niya ditong pumayag. Parang ang awkward kasi dahil na-involve sa kanyang ama ng babae. Kung wala ka na talagang nararamdaman sa lalaking yun, Natalia, papayag ka na maging balae natin sila. Gaston, ano ba namang kaisipan mo yan? Wala naman akong kailangang patunayan. Hindi ba yun awkward? Bakit magiging awkward? Hindi alam ni Natty kung bakit pumapayag si Gaston. Si Patrick Hidalgo lang naman ang kanilang tinutukoy. Sa pagkakatanda niya ay mainit ang dugo't ulo dito ng kanyang asawa. Hindi rin alam ni Natty kung bakit pumayag ang asawa. Si Patrick ang lumapit mismo kay Gaston at nagpropose ng kasal ng mga anak nila. Hindi man lang siya tinanong nito. Nakalimutan mo na ba? Nakaraan na yun. Anong kinatatakot mo? Isa pa, ang ganda ng anak nilang si Piper. Bagay na bagay sila ni Natalio upang wag nang humaba na nahimik na lang si Natty. Ayaw naman niyang simulan pa yun ng kanilang magiging away. Sinubukan kong kausapin ang daddy mo tungkol sa magaganap sa Sabado. Kaso nga lang ay, saka na natin yun pag-usapan, mommy, kapag na-meet ko ng babaeng yun in person. Gusto kong malaman din kung anong nagustuhan ni daddy sa kanya upang i-pair niya sa akin. Sagot ni Brixton na hindi lingid ang nangyayari. Okay, Brixton, ikaw nang bahalang magdesisyon. You have to live your life the way you like it. Maunawaan kita kung aayawan mo siya. Pero magiging masaya ko para sa'yo kung magugustuhan mo siya. Total ay wala ka namang girlfriend. Napaayos ng upo si Brixton na nahanap ng mga mata ni Harvey sa rearview mirror. O wala nga ba? Baka may nagugustuhan kang ibang babae. Ipakilala mo sa amin ng daddy mo. Huwag kang mahihiya. Dagdag ni Natty na animoy nabasang salita nila ng tingina ng sekretary na parang mayroong tinatago noon sa kanya. Kung itong nagugustuhan ng anak, bakit niya hahadlangan? Kahit ano pa siya o ang trabaho niya, tatanggapin namin. Agad inisip ni Brixton si Seska. Kung ito bang ipapakilala niya sa kanila, matatanggap pa rin ba nila? Wala, mommy. Sagot ni Brixton habang pilit ay tinatagong kirot sa kanyang puso. Are you sure? Panunukso ni Natty na kinublit bigla si Harvey. Kung kaya naman napalingon na to. Magandang babae kaya hindi magtataka si Natty kung ito'y magugustuhan ng anak. Iha, ito bang amo mo ay walang dinadalang babae sa opisina niya? Magsabi ka sa akin ng totoo. Hindi naman kami magagalit ng daddy niya kung sakaling meron ng iba. Basta kailangan niya sa aming ipakilala ang babaeng yun. Walang humor na tumawa si Harvey na nilingon muli ang kanyang amo.
Humihingi ito ng pahintulot kung pwede niya bang sagutin ang tanong ng ina ng kanyang amo. Ngunit silat siya ng mukha nito. Halatang mariin ang pagtutol nito. Mommy, wala nga. Huwag ka nang makulit. Hindi parang meron. Halukip-kip na ni Nati na sobrang naaaliw na sa reaksyon ng anak. Para kasing ang kuya Nick niya ito kapag inaasar niya. Sobrang napipikon. Nilingon niya ulit si Helvie na hindi maintindihan kung bakit hindi ng amo maamin sa ina ang tungkol sa designer na si Francesca Navarro. Mukha namang mabait ang ina ng amo. Malaki ka na, hindi ka na dapat nahihiya. Kapag meron, pwede mo sa akin sabihin ng palihim. Ililihim natin sa daddy mo. Sabi ngang wala, mommy. Nangungulit ka na naman. Nabubugnot na sagot niya sa ina. Natawa si Helvie kung kaya naman niyang pinagbalingan ng inis ni Brixton na merong pagbabanta. Kumarap ka na nga sa unahan, Helvie. Sinunod naman yun ng kanyang sekretary. Salita na naging tingin sa kanila ni Nati. Iniiling ng muka. Walang sparks. Hindi gusto ng kanyang anak romantically ang kanyang sekretary. Ang driver naman ang tinanong ni Nati doon. Ikaw ang palaging kasama nitong sinatalyo. Wala ba talagang ibang babae? Nasamid ang driver na masyadong halata. Nagliliyab ang mga mata na sinilip ni Brixton ng mukha ng driver. Subukan itong magkamali na banggitin ang tungkol kay Seska sa ina. Ora mismo tatanggalan niya ito ng trabaho at palalayasin. O wala naman po kung nakikita, Mrs. Barcelo. Talaga? Siguro bulag ka. Biro ng ginang na sinundan ng malakas sa pagtawa. Nilubayan na niya si Brixton na nahalata na ni Nati na sobrang pagkapikon. Para itong si Nikayla. Kapag inaasar, nagdadabog. Nagbibiro lang naman ako, anak. Bawi na ni Nati na nilingon na si Brixton. Gusto ko lang malaman kung merong iba. Baka kasi mamaya pinipilit ka namin sa ibang babae pero may nagmamay-ari na pala ng puso mo. Ayoko lang na maranasan mong mga naranasan kong heartbreak noon. At baka hindi mo yun kayanin kaya hanggat maari umaming ka kagad. Nanatiling tikom ang bibig ni Brixton. Nung kang sabihin niyan tungkol dito kay Seska dahil alam niya na mawawasak ang puso ng kanyang ina. Oras na malaman nitong minamahal niyang batang nagdulot sa kanila dati ng hirap at pasakit. Oo na, mommy. Pero sa ngayon ay wala po. Okay, sabi mo Diretso sila sa ospital noon bago umuwi ng villa. Yun ang kanilang napag-usapan para isang lakad din lang. Nang dumating sila sa ospital, silang mag-ina lang ang bumaba. Naiwan ang sekretary niya at ang driver sa loob ng sasakyan. Ang gamot na kinuha nila ay para sa sakit ng ulo ng kanyang ama na kinukuha ng ina every 2 months. May mga vitamins din at food supplements na mismong doktor nila ang nagbibigay ng prescription. Naglalakad na silang mag-ina patungo sa pharmacy ng ospital upang bumili noon ng mapansin ni Nati ang sugat ng anak sa kanyang isang kamao. Anong nangyari dito, Brixton? Napaaway ka ba? Tiningnan niya ang anak na hindi sumagot sa tanong niya. Nasa mga taong sa hallway ng mga mata nito, dala ng malakas na buhos ng ulan. Nang nagdaang gabit bigla ang pagbabago ng klima, maraming tao sa infusion room ng hospital. Yung iba sa hallway na lang pumesto habang inuubos ang bag ng IV drip nila. Nakita ni Brixton si Seska na isa sa naroon, namumutla ang mukha nito na halatang lamig na lamig sa kapal ng suot niyang jacket. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ng kanyang manager na si Benedict. Naikuyom ni Brixton ang mga kamao sa tanawing yon na hindi nakaligtas sa mga mata ni Nati. Diretso pa rin ang kanilang lakad na mag-ina. Napansin siya ni Benedict ngunit tumaktong lalaking hindi siya nito kilala. After walking out for more than 10 meters and turning around the hallway, Brixton's fist loosened up. Parang pamilyar sa akin yung isa sa mga pasyente. Si Nati nang tinutukoy malamang ay si Seska. Nilagay na ni Brixton ang kanyang kamay sa loob ng kanyang bulsa. Alam na alam ang tinutukoy ng kanyang ina. Sino, mommy? Yung batang sinusuportahan ng daddy mo dati. Yung inampon ng Tito Conrad mo't ng asawa niya. Nakarating na sila sa pharmacy kung kaya naman naputol ang kanilang usapan. Yun ang buong akala ni Brixton dahil pagkakuha ng ina ng mga kailangan ay muli nitong binalikan ang naputo nilang paksanan tungkol kay Francesca. Sabi ng asawa ni Conrad, naging designer ang batang yun at nanalo ng big award. Hindi lang ako sure kung siya bang nakita natin sa hallway kanina. Sandali, baka namalikmata lang naman ako dahil nakita ko na may kasama siyang lalaki. Muli pang naging tahimik si Brixton. Mabuti naman at naging maayos na siya. Sa totoo lang ay nakakaawa rin naman ang batang yon na lubos na naulila.
Patungo na sila doon ng exit ng hospital. Hindi na rin napasama na sina Conrad ang nagpalaki sa kanya. Kitang-kita naman na mahal siya ng mag-asawa. Huwag niya lang sanang namana yung gawain ng ina niya. Panigurado ako magiging mabuting tao siya. Hindi masabi ni Brixton kung galit pa ditong kanyang ina o hindi na. Ngunit masyadong risky kung ipipilit niya sila. Baka mamaya sabihin nito sa kanya na paano kung namana nito ang pagiging haliparot ng kanyang ina. Masasaktan lang siya. Mommy, mauna ka na umuwi. Ipapahatid kita sa driver. Pinababa ni Brixton sa Helvie at pinasakay doon ng ina pagdating nila sa parking area. Ha? Bakit? I have something to do at the company. I'll have dinner with you later. Aniyang yumukod na upang halikan sa pisngi ang ina na malapad na kagad ang ngiti sa kanyang labi. Wait, baka gusto mo magpahatid sa mansyon ni na lolo't lola. Ngumiti lang si Nati tumiling. Hindi, hihintay na lang kita sa villa. Isinara na ni Brixton ang pintuan ng kotse. Tinanaw niya ang kotse na unti-unti nang lumalayo sa tinatayuan nila ni Helvie. Tatawag na ako ng taxi, sir. Buntag ni Helvie sa amo na nakatanaw pa rin sa umalis sa sasakyan. Sure. Nang mawala sa tabi niyang sekretary na palingon na siya sa loob ng hospital, biglang napawi na rin ang kanyang mga ngiti na ibinigay niya sa ina kanina. Naging problemado na siya nang maalala kung gaano kalapit ni Benedict kay Seska. Kaka-break lang nila ni Seska, tapos sinasamantala naman kaagad ang kahinaan niya. Masyado siyang mapagsamantala. Hindi ba dapat ay hintayin niya na munang mag-move on si Seska? So anong gusto mong gawin, Natalio? Mahinang kausap niya sa sarili habang tinatanong na si Helvie na pabalik at may nakuha na itong taxi. Sugurin sila doon sa loob at gumawa ng iskandalo. Ganun bang gusto mong mangyari ngayon? Kastigo niya sa kanyang sarili habang nakapamewang na naman doon.